Assalamualaikum and good morning everyone. Today we're going to discuss the chapter 16 in the title In Belgian Brussels 1890. So on January 28, 1890, Rizal left Paris for Brazil. So yun na nga, ito yung year ng pag-alis ni Rizal sa Paris for Brazil. Then they have the two reasons why Rizal left Paris. So, meron daw dalawang reason kung bakit umalis si Rizal sa Paris. So, the first one is the cost of living in Paris was very high because of the Universal Exposition. So, yun na nga dahil sa mahal daw yung pamimilihin doon. Then, the second one is the gay social life of the city hampered his literary work, especially the writing of his novel El Filibusterismo. So, yun na nga. Yung the second is, kumbaga nagagambala siya sa pagsusulat niya ng kanyang second novel na ang titled is El Filibusterismo. Then, si Emmets del Pilar at saka si Valentin Ventura, ang kanyang kaibigan, is hindi daw, hindi naniniwala si Emmets del Pilar at saka si Valentina Ventura na yun yung dahilan ng pag-alis ni Rizal sa Paris, dahil si Valentin Ventura were believed that he left because he was running away from a girl just he left London. So yun na nga, umalis daw si Rizal sa Paris kagaya ng pag-alis niya sa London sa kadahilan ng kumbaga tumatakas or umalis siya dahil sa babae. Then sinabi ni Rizal is kaya siya umalis sa Paris is dahil sa economics. Nauubos yung kanyang pera. Then si Valentin Ventura he offered a place to stay without paying any rent. Then yun na nga, nag-offered si Valentina Ventura sa kay Rizal, pero hindi yun gi-accept ni Rizal because Rizal did not accept any charity from sa kahit kanino man. Then si Jose Albert accompanied Rizal to move to Brazil. So yun na nga, si Jose Albert ang nakasama ni Rizal para pumunta or to move to Brazil. Then they live in a modest boarding house on 38th Rue Philippine Champagne, which was run by two Giuseppe sisters na si Suzanne and Anne-Marie. So yun na nga, yung nagmamay-ari nung natirahan ni na Rizal si Suzanne at saka si Anne-Marie. Then next is Jose Alejandro, an engineering student who replaced Jose Albert. So si Jose Alejandro yung nakapalit sa kasama ni Rizal na umalis sa Brazil. So etong si Jose Alejandro isa siyang engineering students. Next is in Brussels. So Rizal was busy writing his second novel, which was a continuation of the Noli. So sa Brussels is naging busy daw si Rizal sa pagsulat ng kanyang second novel, which was the continuation of Noli. And then even an hour daw hindi nagsayang si Rizal sa pagsulat ng kanyang second novel. Then he wrote articles for La Solaridad and letters to his family and friends. So yun na nga, nagsulat siya ng letters sa kanyang family and friends, and then nagsulat din siya ng mga articles. So as a physician daw, or being a physician, he spent part of his time in the medical clinic. So yun na nga, dun sa medical clinic. And then for recreation na naman, si Rizal he had gymnastics at the gymnasium and target practice and fencing in the armory. Then
speaking of Rizal's frugality, si Jose Alejandro wrote that on occasions Rizal suggests that they eat pansit. Yun na nga nagsuggest si Rizal na kakain daw sila ng pansit. Then kakainin daw nila yon kakainin daw nila yon in lunch and supper for 2 days. Dito as napansin ni Jose Alejandro ang katipiran ni Rizal. Okay, so here's the articles Rizal published in La Solidaridad. The first one is A la Defensa or To la Defensa on April 30, 1889, and then La Verdad para Todos, The Truth for All on May 31, 1889, then Vicente Barrantes, Teatro Tagalog on June 15, 1889, then Una Profanation on July 31, 1889. Verdades Nuevas, New Truths on July 31, 1889, then Crueldad, Cruelty, August 15, 1889, then Diferencias or Differences on September 15, 1889, then Inconsequencias or Inconsequences on November 30, 1889, and then El Lanto Viruses, Tears and Laughter on November 30, 1889, and the last one is Ingratitudes or Ingratitude on January 15, 1889. New orthography of Tagalog language. He was the first to advocate the Philippinization of its orthography. So, the Tagalog letter K and W should be used instead of the Spanish C and O. So, yun na nga, instead na sa Spanish is C and O, ang gagamitin daw natin is K and W sa Tagalog. So, meron ditong example. So, ang salakot. Then, yung salakot is papalitan yung ng letter K, na which is salakot. Then, next is araw, na papalitan naman yun ng W, araw. And, as early as in September 1886, when he was in Leipzig, si Rizal adopt the Philippinized Tagalog orthography in his Tagalog translations of Schiller's Wilhelm Tell and Andersen's fairy tales, and again he used it in his first novel in the title Nolimi Tangere in Berlin 1887. Then nung September 1886 when he was in Leipzig, his article entitled Sobre la Nueva Ortografía de la Lengua Tagala, or the New Orthography of the Tagalog Language. It was published in La Solidaridad on April 15, 1890. So, in his article, he laid down the rules of the new Tagalog orthography. Then, Rizal gave the credit for the adoption of his new orthography to Dr. Trinidad H. Pardo de Tavera. So, si Rizal is nagbigay siya ng credit for adoption kay Dr. Trinidad H. Pardo de Tavera. Dr. Trinidad H. Pardo de Tavera is he author of the celebrated work El Sanscrito en la Lengua Tagala, or Sanskrit in the Tagalog language, which was published in Paris in the year 1884.
Rizal criticizes Madrid Filipinos for gambling. So, si Rizal nakareceive siya ng news mula kay Juan Luna and Valentin Ventura that the Filipinos in Spain were destroying the good name of their nation by gambling too much. So, si Rizal nakareceive siya kay Valentina Ventura na yung mga Filipino doon is nalululong na sila sa kanilang pagsusugal. Then, Rizal wrote to M.H. Del Pilar to remind. So, nagbigay ng sulat si Rizal kay M.H. Del Pilar para ma-remind yung mga Filipinos doon sa Madrid that they did not come to Europe to gamble. Hindi sila pumunta doon sa Europe para magsugal. But pumunta doon sila to work for their fatherland's freedom. Then the gambling Filipinos in Madrid as nagalit sila sa kay Rizal when they learn of Rizal's moralizing. And then si Rizal tinawag nilang Papa or Pope instead of Pepe. Next is bad news from home. So, in Calamba or the Calamba agrarian, trouble was getting worse. So, mas naging worse yung trouble sa Calamba. And then, yung kanyang ama na si Don Francisco he refused to pay higher rents imposed by the Dominican landlord. So yun na nga, nag-refuse niya yung pagbigay ng mataas na rent sa lupa. And then yung Dominican order filed cases to dispose yung pamilya ni Rizal para yung pamilya ni Rizal of their land in Calamba para maalis sila doon sa Calamba. And then yung mga relatives ni Rizal, yung si Pasiano Antonio Lopez na asawa ni Narcisa, and then si Silvestre Ubaldo na asawa ni Olympia, and then Manuel Hidalgo, husband of Saturnina. Na-deport sila. Okay, so let's proceed to the presentiments of his death. So, nanaginip si Rizal ng masama. He had bad dreams during the nights in Brussels. He feared that he would not live long. Hindi siya mabubuhay ng matagal. But, dun sa panaginip na yon hindi siya naniniwala sa pamahiin na yon. Then, hindi rin siya natatakot na mamatay ng maaga, pero natatakot siya na hindi niya matatapos yung kanyang second novel. And natatakot din siya na, kumbaga, hindi pa niya natatapos yung kanyang dapat tapusin sa mundo. Then, nagbigay siya ng letter kay M.H. Del Pilar. Then, Rizal wrote, sad presentiments assaults me, though I do not give them entire credence in my childhood. In my childhood, I had a strange belief that I would not reach 30 years of age. So, sinabi niya kay M.H. Del Pilar na meron siyang paniniwala na hindi daw aabot yung kanyang edad ng 30 years of age. Then, I am preparing myself for death. Then, ang totoo daw niyang pangalan ay si Laon lang. Yun yung kanyang totoong pangalan. Then, doon is may 2 buwan na halos araw-araw ay ito ang aking panaginip na ang aking mga kaibigan at kamag-anak ay patay. Then, isang beses, nanaginip ako na bumaba daw si Rizal sa pamamagitan ng isang daan ng napakaraming tao na nakaupo, nakadamit ng puti na may puting mga mukha. At tahimik at napapaligiran, kumbaga
napaliligiran ng puting ilaw. Then doon nakita ni Rizal daw yung kanyang dalawang kapatid, yung kanyang dalawang kapatid, at yung isa ay patay na at yung isa ay buhay pa. Then si Rizal is hindi siya naniniwala sa mga bagay na ito, or kumbaga hindi niya pinaniniwalaan ang mga bagay na iyon. Next is preparation to go home. So dito as nag-decide si Rizal, or nagdesisyon siya na bumalik sa Pilipinas dahil hindi daw siya magsistay sa Brussels dahil lang sa kanyang writings, while yung kanyang parents, relatives, and friends is nagdurusa. And upon hearing that, or narinig ni Rizal that Graciano Lopez Jaena was planning to go to Cuba, he wrote to Ponce on July 9, 1890, opposing that Graciano's plan of action. Then he said that Graciano should not go to Cuba to die of yellow fever. So hindi daw pupunta si Graciano sa Cuba para lang mamatay sa yellow fever. So instead, he ought to go to the Philippines to allow himself to be killed in defense of his ideals. Then adding, Rizal said, "We have only once to die. And if we do not die well, we lost an opportunity we lost an opportunity which will not again to be present to us." Then doon sa pagbalak ni Rizal na uuwi siya sa Philippines, or babalik siya sa Pilipinas sa kanilang bahay sa Calamba, as yung kanyang friends, or all his friends including Blumentritt, Josema, Basa, and Ponce were horrified by Rizal's plan to return to the Philippines. They warned him of the danger that await him at home. So yun na nga, winarningan ng kanyang mga kaibigan si Rizal sa pagbabalik niya sa Pilipinas, or sa pagbabalak niyang umuwi ng Pilipinas, na danger yung naghihintay sa kay Rizal doon sa pagbabalik niya sa kanilang bahay sa Calamba. Then a decision to go to Madrid. So merong nakapagbago sa kanyang plano na hindi na siya uuwi ng Pilipinas dahil pupunta siya sa Madrid. Then Pasiano wrote to Rizal about their cases against the Dominicans. Then cases were appealed to the Supreme Court in Spain, hanggang sa yung case na yon is umabot doon sa Supreme Court ng Spain. Then si Rizal as nagbigay siya ng sulat kay Del Pilar na kukunin niya itong as their counsel, and notified that he will be going to Madrid to supervise the handling of their cases. So kukunin ni Rizal ng abogado si Emmets Del Pilar dahil sa malaki ang kanyang tiwala sa kakayahan at kaalaman ni Emmets Del Pilar sa pag-handle ng kaso na yon, and then sa pagpaprocess nito ng legal. Then to my muse, it was against the background of mental anguishing in Brussels during those sad days when he was worried by family disasters that he wrote his pathetic poem entitled Ami. Then ang tulang itong Ami, or this poem Ami is kumbaga yung etong tula is nagpapahayag ng kanyang pagmamahal at pagpapahalaga sa at pagpapahalaga sa kumbaga inspiration at suporta na kanyang natatanggap mula sa kanyang muse. And then ito rin is isang pagpapakita ng kanyang damdamin at kumbaga pasasalamat sa pagbibigay ng sigla, or kumbaga nagbibigay energy ito kay Rizal, and then nagbibigay sigla sa kanyang sining at pagkatao.
Then sa pamamagitan ng tula na yon is ipinapahayag ni Rizal ang kahalagahan ng inspiration at pagmamahal sa sining sa kanyang buhay. Next is Romance with Petit. Suzanne Jacobi, two things brought some measures of cheers to the despondent Rizal as he was preparing to leave. Then, this is the, kumbaga ito yung nagbigay ng, para kumbaga nagpalakas kay Rizal sa pag-alis niya. Then, the first is Summertime Festival of Belgium, which was celebrated in carnival style with color costumes, fantastic floats, and many days of merriment. The second one is Romance with Suzanne Jacobi. So, si Rizal kasi is, si Rizal is very charming and dignified gentleman that Petit Suzanne reason why Petit Suzanne attract to him. Then, he was lonely in a strange country, and Leonor was so far away. Like other women, si Suzanne fell in love with Rizal. So yun na nga yung mga ibang babae na kumbaga na fell in love kay Rizal sina Segunda Katigbak, Orang Valenzuela, Leonor Rivera, Osei San, Jetty Vaquet, Consuelo Ortiga Y. Perez, and the Nelly Bausted. Then yun na nga, kagaya din sila ni Suzanne na in love kay, kumbaga na fell in love kay Rizal. And then she cried when he left toward at the end of July 1890 for Madrid, stopping for a few days in Paris. So yun, na-stop si Rizal sa Paris ng ilang araw. So si Suzanne is nagsulat siya kay Rizal, or he wrote na yung sulat na is nagpapahayag ng kanyang labis na paggamis kay Rizal at nagnanais na sana ay makasama niya muli si Rizal. Then doon din as nasabi rin doon na si Suzanne is sinabi niya is, I feel unhappy kapag hindi kita nakikita and natatakot ako na hindi na kita makakasama pa muli. Then kahit isang salita lang daw ni Rizal is she will be going to be happy. Goodbye. Okay, so that's all. Yun lang po ang aking report. Thank you.